Tingnan natin. Dito sa farm extension. Ayan mga boss, ang sinasabi ko palang problema dito. Tinuro din po ng nagpunta rin sa pinaka living area. Dahil medyo mahirap yung malaking pintuan. Siguro mga 1 o kulang 2,000. 1,900, 1,886 total cost. 8 septic tank ng Ilios na GI pipe pala yung deep well, yung drilling. Good morning, Bibi. Ayan po, good morning. Pinakain ko na yung ating mga lagang ducklings. Bilangin ko nga yung mga sisiw nito. Bilang kaya itong sisiw ni Baby? Hindi pa. Bilangin natin. Ayun, nalagala si nanay niya. 5, 10, nasa ano yata ito, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 16 po sila. 16 na mga bibi. Pagkalamaki yan, marami-rami yan. Pinakain ko na rin yan. Ang lakan natin ngayon mga boss sa anong po tayo, Bulacan. Medyo yan pong problem doon. Problema sa mamaya pag-usapan natin doon yung problema sa Bulacan project. So continue lang nila itong ginagawa rito. Makakapag-ano na sila dito, asintada dito sa Bacod project, dito sa farm extension. Yung aking mga tinanim na pechay, ayun o. Ano sila oh. Nilagyan ko ng organic, bio-organic. Yan, para bumulas, tumaba. Yung kamyas pala namatay. Ayan yung kamyas. Binunot ko na. Wala, natuyo po siya. So tatanim na lang tayo ng panibago. Yung hindi natatamaan talaga. Talagang ganyan. Pagka umi-extend, may mga nasasacrifice. Let's go, Bulacan project. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Bulacan. Update tayo. Nakapag-install na rin po sila ng AAC block nung last punta natin dito last week. Yan pinick up yung mga AAC, and then that day nakapag-install din sila. Tapos nagpunta po dito si Starken. Tinuro nila yung proper installation. Ayan, tingnan ko yung mga video clips na pinakuha ko kay architect. Kaya nag-install na pala sila ng yero ngayon, roofing. Bon, kain mo, Bon. Bon! Ma-atras pa kayo para sa stakeholder natin.
pinakaano naman yun, pinakaano naman, halimbawa kung hindi naman sealant talaga yung gagamitin natin, mortar. Kung sealant, okay lang. Kasi kung sealant, lalagyan na natin dyan ng ano, para pantay-pantay yung gap niya. Ilalagyan natin ng styro. Para nakakatipid din tayo doon sa sealant. Ano pong pangalan niyo po, sir? Alfredo Grabador. Okay po. Hello po. Yung ano natin, hindi na magpapantay-pantay pero ano yun doon na lang para sa susunod na ano. Sa susunod na linya na lang po. Pasok pa naman tayo. Pasok na tayo. Sundan ko na itong Sundan mo na lang. Pa naman tayo. Approved naman po na. Basta yung mga gap natin, oh, wala na nga sa ano. Lalagyan na lang po. Kasi yung gap. Sa isang layer na lang po. Oh, Dapat mga 2 cm po, no? ito yung kapal ng ano. Apo, ganyan po. Oo. Para malagyan po ng mortar. Dapat pag nag-ano sila, ano muna para Apo. itong kapal natin yung gap. Sige. Sa ano tayo? Oh, Sa poste, no? oh. Sige. Dali lang matutunan ito. Madali lang naman. Tawag lang natin para wala kami isang. Para yung pinto. Hindi mahirapan. Kasi karamihan ng pintor sasabihin, kasalanan ng marunong. Pag hindi na kaya ng pintor, sasabihin ng pintor, sir, kurtina na lang. Kasi yung mason na... Ha? yung mason, sabi niya. Ayaw dapat yung mason yung mag-aayos. Para pagdating ng pintor. Hindi na ito vlog. Hindi, hindi na. Pasok pa naman tayo. Pasok na tayo. Sundan ko na itong Hindi na ano. Tingnan mo. Ako, makalibigay mo tayo. Wala para-pares mo yung dami o. Pagtila kayo dyan o, lumogin mo. Parang, sana nang o. Wala rin pare-pares ka eh. Laki na tayo. O, lumura mo. Ito. Ano na lang kaunti. Adjust na tayo. Daya nyo. Yan parang, mga dalaw kayo na rin. Ayan mga boss, ang sinasabi ko palang problema dito, itong ginagamit naming AAC block, delay, medyo delay po. Ang usapan kasi namin ni Starken is nung 22 mapipick up yung kulang, D5 size 5, yung po kasing size 5 gagamitin namin dito sa perimeter sa labas. Yun, nung dumating yung date na sinabi nila, wala pa raw, delay na tayo sa daw yata May 7 pa, May 7 or 11 ang sabi nila. So pagka ganun, medyo delay na. Ito na po yung AAC. So yung pong kagandaan dito sa AC block na to mga boss, hindi na po siya paplastaringan or papalitadahan. Bale direkta ng to, masilya, skim coat. Number 4 po ang ginamit namin dito sa interior. Sa exterior dito sa perimeter nga, yun nga po yung dapat na ma-pick up nung
22. Yun nga, ayan, tulad dito, D5 po kasi dito sa labas. Yan sa may firewall dito, D5 yung gagamitin namin. Ito na yung CR. So, ito. Tapos ito mga boss, meron siyang mga abang dito para sa door jamb. Kakapitan po ng door jamb ito. Tinuro din po ng nagpunta ritong nagturo sa mga tropa na paano yung proper installation. So yan. Madali lang naman po, dali lang naman ilagay. Ayan, pintuan, lalagyan po ng stiffener ito. Tapos lalagyan siya ng pinaka lintel beam sa kanyang header, and then papatungan ulit ng AAC. Kaya kung mapapansin nyo, diretso pa siya. Tapos itong mga abang na to, ayan, dyan kakapit yung bubuhusan ng simento kasi ito yung pinakagilid ng hamba kung saan po kakapit yung door jamb. Ganon din sa mga tulad dito, ito yata to, pantry. Tapos yun na. Tapos magkaka-step po siya rito, and then ito na yung pinaka living area. Ayan ang ganda kay seating. Ongoing po sila naglalagay ng bubong. Ito na yung mga bended accessories. Ito yung mga flashing mga gutter na naka-install na. Stainless po yan. Tapos ito sa area na to, yan, ito po kitchen po ito. Ayan, doon yung kanya pinaka dito, lababo ata dito. Ayan, may abang dyan sa plano. Ayan, lababo po yan. Tapos meron siyang CR. Ito CR. Ayan, wala pa siyang wall dito. Yun nga, pundusin ko yung sinasabi kong na-delay na. Kaya lesson learned din. Pagka AAC gagamitin, at least dapat natin. Umpisa pa lang ng project, dapat order na tayo. Dahil medyo mahirap yung ganito, yung tulad nito. Kailangan na yung materials pero wala pa daw delivery or stock. So antayin pa natin yun. Basta yan, po ito. Kaya tayong pantry. Nangyari na to. Check ko sa plano mamaya. Tapos yung sunken, yun po yung pina-add ni client din nila po yung Jojo. Yan, sunken. Yan, taas high ceiling. Tapos yan, wall din po yan. D5 dyan. D5 CHB. Tapos dyan may mga bintana pa dyan. Tapos dun po yung main door. So yun po yung wala. Medyo delay. Delay na talaga. Tapos dito yung master bedroom. Ayan dito. Ang gustong pintuan ni owner sa maximum namin yung size na pwedeng malaking pintuan. Siguro mga 1 meter yung pintuan dito sa master bedroom. Tapos 8 feet yung taas. Ito yung master bedroom. And then D5 doon, AAC. Tapos ito yung walk-in closet. Yung walk-in closet. And then CR. Ay, malaki po yung walk-in closet niya. Tapos CR, malaki din. Yung shower area, water closet, and then lababo. Laki. And tapos dito magkaka sliding door yata yung gusto ni owner dito. Sliding door. Guest room. Ito po yung guest room. Dito kasi si number 5 na hollow blocks din dito ay hollow blocks. AAC. And number 5 po dyan. Yun lang po hinihintay namin na number 5. Nasa kulang-kulang 2,000 pa yata yung kailangan namin na number 5. Alos nasa 3,000 po kasi ito Ang presyo pala nito mga boss, ang total price nitong AAC, mamaya tingnan ko yung resibo. Pakita ko rin po sa inyo magkano po inabot itong AAC na to. Total price. Ayan na, ito po yung resibo. Stark yan. Bale, umabot po siya ng 700,000. Ayan yung total cost. 772,886 ang presyo po. Ang ano po yung total. Ayan. Number 5 ay number 4 nasa 1,111 pieces. Ayun pa lang nasa ano na yun. Nasa magkano ba yan? 200,218 total amount. Tapos yung number 5
Ano ba yun? Total pieces of AAC is 1,951. Yung tama nga ako, kulang 2,000. 1,951. So yung ang ano niyan, ang total niyan is 444,200. So total. Tapos yung mga tools pa na ginamit, yung nuts trowel, ayan, tapos yung mga bracket. Yung mga bracket po, yung pong pinakita ko kanina, yung sa mga door jamb. Ayan, so tapos tungsten carbide handsaw, yung pong pangkat. Hindi po pwede yung ordinaryong lagari dyan. Meron pong lagari para dyan sa AAC. So ang total niya is 772,886 total cost ng AAC. Yun nga, yun lang yung hindi ko gusto, na-delay po yung AAC natin. Dito tatambakan pa to, magkaka-step down po siya dito, tapos garahe na po yan. Naka-prepare na rin yung Posnegro nila. Ayan, ang iyo kaming dalag. Ayun yung Posnegro septic tank yan. Ano po yan, halos dito yung level niya. Sarap niya, dalag. Ayan, di po tagmita maragol bayang maragol dili. Kumakain ng ganyan, Naxe? Kumakain ka? Sabi ni PJ, di ka daw kumakain yan. Pagkaluto. Ayan, tapos ito yung water source. Submersible po ito. Bale yung casing nito is 2 inches na GI pipe. Binoon dito. Nasa 8 yata to. So ayan, naka-propose na yan. Dinigtungan ko na po ito para yun nga, pagka nagtambak dito hindi siya lumubog. Ito, mas malakas po ito. So wala silang problema sa tubig dito. Pina-install po ay kami po nag-install niyan. Bale yung deep well, yung drilling pinagawa ni Kuya sa mga taga rito sa Bulacan. Color white pala ang color ng bubong na nagustuhan nila Kuya. Yan, white. Ang ganda daw po yung white. Nalilesan daw yung init na tumatago sa ilalim. Sabi nila. Hindi ko lang alam kung totoo po yun. Tapos yung palang installation mga boss, ayan, tulad na request ni Kuya, dahil nakita niya yung bubong ko doon sa may garahe na nilagyan ko ng plastic screen. Ayan, meron din po yan. Ayan, meron din siyang screen. Tapos pasusunod ko na yung ano dito, yung hagdanan, papanik dun sa loft. Yung hagdanan po rito dito siya. Ay, open na to. So dyan po yun. Access papunta dito sa loft na to. Access din dun sa may sa may deck. Tawagin ko lang siya waterproofing membrane, asphalt membrane, maging QR dito sa may sa taas, kasi gusto din ni owner na asphalt membrane yung gagamitin namin waterproofing. So kontahin ko yung ating contact sa waterproofing membrane asphalt. Ito po yung plastic screen. Nalagay sa pin ng insulation. Ayan, tulad yan mga boss, meron siya dun sa taas, pinaka header, yung kanyang pinaka beam. Yan, concrete po yun na syempre nilagyan ng rebarring. Sa mga door jamb po yung ganyan, tsaka sa bintana. So yun yung tinuro din nung start yan. Ayan. So as it is na po yan, mamasilyay na lang, lilinisin na lang yung surface bago applyan ng masilya. Ayan,
Linisin nila mabuti yung surface ng AAC, and then pwede nang masilyahan. Ganon din sa labas. Pero bago sa labas, papaano ko muna, waterproofing ko muna. Although watertight naman itong AAC na to, hindi naman po tinatagusan ng ng tubig. Pero apply din natin ng waterproofing. Karagdagang suporta para sa din. Para talagang hindi siya talagang watertight talaga. Ayun na. So hopefully sana this week, ang gusto ko nga dapat nandito na yun nandito na po yung mga AAC na yun dahil wala po masyadong ginagawa yung mga tao pagka hindi dumating yung AAC. Tulad niya, roofing na lang yung ginagawa nila. So yung mga door jam na order ko na rin, ongoing na rin, pinagawa ko na rin yung mga door jam dito. Pagka po pala AAC, for example dito number 4 ang ginamit namin, so dapat yung inyong door jam isa number 4 din yung kapal, huwag 5, dahil makaka-nosing po siya or uusli siya pagka 5 yung door jam na papagawa nyo. Dapat at least lang, sakto lang po siya rito yung pinaka door jam para flush na flush siya, wala siyang nakausli o nakaumbok. Laundry area pala to. Laundry. Ayan, isang abang dito na floor drain. Ayan, dito sa likod, plastering na sila dito. Ganun din dun sa kabila. Palitada na po dyan. Dito sa area na to, hollow blocks po yung ginamit namin dito. Ito kasi area to, ano lang naman to, garahe. Hanggang dun. Plastering na. Ayan, ito pa yung balance na na D4. 100 to. 100 to. Bali kompleto na po yung D4 niyan. Nung kasi nakaraan hindi namin na pick up lahat yung D4. So yung D5 wala pa. Ayan pa dito sa labas kasi yung D5 na yun. Ayan, kain tayo. Dalag. Ayan shout out. Ano pangalan mo? Out. Si Renz. Ikaw? Russell po. Russell. Taga dito kayo? Opo. Sa Atlantica po. Atlantica. Atlantica saan yun? Doon. Atlantica. Oh. Nakapunta kami dito kasi yung kaibigan po namin. Wala na kayo pasok no? Opo. Pasok na. Po eh. Sa ano pa po ata sa doon ata yung balik namin eh. Si June. June 1. Pasukan. So ayan mga boss, tapos na yung
lunch break. Ayan o, may bubong na, meron na pong bubong tong upper roof. So nagkulang yung ano, yung ano tawag dito, yung pong screen. Yung screen kasi na to mga boss, nabili lang ni Mrs. sa ano yan, sa online. Meron naman mabibili din, kaya lang 3 days to 4 days daw yung shipping. So kung wala kami makukuha, siguro yung ano na lang, mabibili sa hardware, yung screen na green. Ayan, pwede din naman po yun. Mas maganda nga yun, mas matibay po yun eh. Yung nabibili sa hardware, medyo pricey nga lang ng konti. Ay, kailangan na rin mabubuhan to. So pagka ano, walang makuha nito, so yun na lang, bilhin na lang kami sa hardware. Nagkulang na. So yun na, maya iwan na natin sila. Nandito na tayo. Silipin lang natin yung ano, yung binabakuran. Alas 5 na, alas 5:30. Ay 5:40. This time check is brought to you by Kuya Ray Esteban. Ayan, shoutout tsaka kay Ate Joy. Yun o, ayan na po siya. Ayan, beam na yan, beam. So continue na nila yung ano, pag hukay pa doon. Ayan. Ayan, okay na. Meron na tayong bakod, beam, and then pagkatapos po ng beam, for D4 hollow blocks na lang sa taas. Yan, D5 lang hanggang dito sa biga, para medyo makatipid tayo. Ito yung D5. Ang presyo pala ng D5 hollow blocks ngayon mga boss, dito sa amin 1850 ang isa. Ang isang peraso 1850. Tumaas pa nga nung sadsaran ng pagtaas ng gasolina, umabot pa ng 1950. So bumaba na siya ng piso. Hopefully sana dire-diretso pong bumaba yung ano ng gasolina, yung presyo, para bumalik sa dating price. Nasa ano lang yan, 1350 ang original price dati, hanggang tumaas nung naging ano, crisis. Ayan, continue lang nila yung pag-ukay ng mga poste. 3 meters ang ano po niyan, distance ng mga column. Ayan, syempre yung ating puting, pasok tayo dito, hindi pwedeng sentro, dahil dito, ito po sa kabila na to, hindi na sa atin yan. Kaya yung ating ano, ating puting dito lang, sakto lang sa property. Ayan. Okay, lapit na sumadsad hanggang doon sa dulo. Tapos pagkadating nila doon, ipapaganyan ko na doon. Tapos pagkanya na, unti-unti na. Habang sinasamantala natin, habang wala pa nabubuksan na proyekto. Meron naman po silang ano dito, syempre pinapasahod ko naman din sila. Hindi naman pwedeng wala silang sahod. May sahod po dito, hindi po ano, hindi po libre. Syempre kailangan din nila ng trabaho. Hindi lang trabaho, syempre yung ano, yung kanilang sweldo para sa pampamilya po yun. Kailangan nila yun. So dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas. Tara. Malapad na oh. Nagpa-deliver pa ako ng tambak doon sa 10. May pa, 2 dito para lumapad.